Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mahal na panauhin ngayong araw na ito. Sa ating aktibong punong guro na si Ginang Ma Patricia A. Maputi at sa ating mga gurong kasamahan dito sa Mababang Paaralan ng Gala. At sa inyong mga madlang kabataan na narito ngayon, magandang araw din sa inyo. Ako nga pala si Ginang Mary Joy Pugoy Sordilla, ang gurong tagapayo sa ikatlong baitang. Ngayong umagang ito, ating pakikinggan ng isang debate. Ang paksa ng inyong pagdidibatihan ay, saan mainam manirahan? Sa lungsod ba o sa probinsya? Ang pagdidibate ay isang paraan ng pagtatagisan ng talino ng dalawang grupo tungkol sa mga ideya o opinyon tungkol sa isang paksa. Ito ay isang estratehiya na ginagamit ng mga guro para lalong mapalawak ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pagpapaliwanag o sa mga ideya o opinyon para sa isang paksa. At bago natin simulan, nais ko muna ipakilala sa inyo ang ating moderator o ang tagapamagitan sa debating ito, si Jillian G. Gumimod. Magandang araw sa ating lahat. Narito po tayo ngayon para pakinggan ang isang debate. Pero bago yan, nais ko munang ipakilala sa inyo ang ating mga mahal na hurado. Ang una nating hurado ay ang ating aktibong punong guro, Ginang Ma Patricia A. Maputi. Ang ikalawa nating hurado ay si Ginang Lorena L. Eliacone, guro sa ikatlong baitang. At ang ikatlo nating hurado ay si Ginang Maricel M. Tijano, guro sa Pilipinas. Gusto ko ding ipakilala sa inyo ang ating mga magkakatunggali. Mula sa panig ng lungsod ay si Gladiolus, Lovely Jane, Honey G, Kurt Johnson, Kenneth at Jeremy. Mula naman sa panig ng probinsya ay si Jonah Claire, Cherry Ann, Mika, Algin May, Mikaela at Chrisley. Ang paksa ng ating debate ngayon ay saan mainam manirahan sa lungsod o sa probinsya. Ang bawat miyembro ay may maksimum na 3 minuto para magpahayag ng kanilang opinyon. Bawal gumamit ng masamang salita. Patapusin muna ang katunggali bago magsalita. Okay ba sa inyo? Oo! Ngayon, simulan na natin ang debate mula sa panig ng probinsya. Mainam o masarap manirahan sa probinsya dahil kaunti lang ang mga taong naninirahan kaya tahimik, payapa at walang gulo dito. Kung sa probinsya ay tahimik o payapa, gusto ko sa lungsod sapagkat maraming tao ang naninirahan kaya masaya at nakakaaliw at marami pang pwedeng pasyalan at marami pang sasakyan. Di na kailangang maglakad pa. Kung ang ibig mong sabihin ay masaya sa lungsod dahil maraming tao at maraming sasakyan, hindi, nagdudulot lang ito ng kaguluhan. Sapagkat kapag ikaw ay namasyal at nadukot na ng nanakaw, paano ka magiging masaya? Hindi mo kasi kilala ang lahat ng tao doon, kahit nga kapitbahay pa. Pero dito sa probinsya, lahat ng tao magkakilala at tutulungan sa anumang gawain. At ang mga sasakyan nadudulot lang ito ng polusyon sa hangin. Pero dito sa probinsya, preskong-presko ang hangin. Doon ang init-init. Oo nga, presko ang hangin sa bukid, pero paano ang preskong hangin kung wala ka namang kinakain? Dito sa lungsod, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka lumingon, may pagkain. Gusto mo sa mall? Sa karinderya, meron ding Jollibee at Chowky at marami pang iba. Paano ka naman kakain kung wala ka namang pera? Diba? Lahat-lahat sa lungsod ay binibili na mula tubig, bigas, panggatong, ulam, prutas at iba pa. Pero dito sa probinsya, kahit wala kang pera, makakakain ka. Maraming prutas, gulay, bisayang manok at iba pa. Magsipag ka lang, okay na. Wala namang problema ang pera sa lungsod.
Dahil marami din namang pagkakakitaan dito. Pwede itong magtrabaho dahil maraming trabaho dito. Maging empleyado ka o kaya isang amo, pwede ka ring magnegosyo dito. Mas mainam pa rin tirahan ang probinsya dahil kung anong meron sa lungsod, meron na din sa probinsya. Tulad ng technologies, cellphone, computers at iba pa. Pwede pang mag-Facebook at mag-chat pa, hindi na malayo sa kabihasnan. Paano naman ang signal sa internet? Di ba mahina? Hindi mo maituloy-tuloy ang pag-chat mo o ang pag-Facebook mo dahil nawala ang signal o mahina ang signal. Di ba nagkakabitin? Itulad sa syudad o lungsod na ang daming pwedeng pagkakabitan ng internet. May malalaking establishmento at mga nagtatayugang mga gusali. Punta ka lang sa Jollibee, Greenwich, may wifi na. Social pa. Ditulad sa probinsya, aakyat ka pa ng puno para maghanap ng signal. Ano ba yan? Problema pa sa load. Bibili ka pa ng mobile wifi, dubli gastos na. Kahit na pareho pa rin yun, ang ibig naming sabihin na kung anong meron sa lungsod, meron na din sa probinsya. Pero kung anong meron sa probinsya, hindi lahat meron sa lungsod, katulad ng pagtatanim ng gulay o kaya pagsasaka. Kaya ang mga tao dito ay malalakas at hindi mariling mamamatay dahil sakto sa ehersisyo. At ang mga bata rito ay mababait at sumusunod sa utos ng magulang. Di tulad sa inyo na ang mga bata ay walang ibang ginawa kundi maglakwatsa hanggang malulong sa ipinagbabawal na gamot o sa masasamang gawain. Kung sa tingin mo ay madaling mamamatay ang mga tao sa lungsod, di kaya ang mga tao sa probinsya dahil malayo sa ospital? Mamamatay na ang pasyente mo sa daan pa lang, di na aabot ng buhay sa ospital. Oo, noon yon, pero ngayon hindi na. Dahil madali nang papunta sa lungsod, dahil marami na ding sasakyan sa probinsya. May abal-abal na at simentado na din ang daan papunta sa lungsod. At sino kaya ang madaling magkasakit? Di ba ang taga-lungsod? Dahil sa estilo ng buhay, palaging puyat, kaunti lang ang tulog, sa pagkain, instant at sa paligid, at dahil sa dami ng mga tao, maraming nakakalat na basura sa daan at usok na sasakyan at pabrika na nagdudulot ng sakit. Basta, sa lungsod rin kami dahil masaya dito. Hayaan na lang natin ang isa't isa kung saan tayo masaya, doon tayo. Oo nga, di naman siguro pwedeng lahat ng tao ay sa probinsya manirahan. Sino ba ang magtitinda ng inyong mga produkto tulad ng bigas, gulay at mga prutas? At sino din ba ang bibili nito kung lahat na lang ay sa probinsya manirahan? At lalong hindi pwedeng sa lungsod manirahan ang lahat ng tao. Lalong magsisiksikan doon at sino na lang ang magsusupply sa inyo ng pagkain. Wala na dahil wala nang magsasaka. Lahat tayo ay nakadepende sa mga magsasaka. Mayaman o mahirap kumakain ng bigas, di ba? Tatapusin na natin ang inyong pagdidebate. Mauubusan na tayo ng oras at sa palagay ko, nasabi niyo na lahat ang inyong pwedeng sabihin at naipahayag ninyo lahat kung saan mainam manirahan, sa lungsod o sa probinsya. Tapos na natin napakinggan ang mga magkakatunggali. Tayo na sa ating sarili ang pipili. Alam na natin ang tama at mali sa buhay na ating minimithi. Sa lungsod man o sa probinsya, may nakabubuti at nakasasama. Tayo na ang bahala, basta wala tayong ginagawang masama sa ating kapwa, di ba? Oo! Ngayon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tama lahat ang inyong sinasabi. Walang natatalo, lahat kayo ay panalo. Okay, wow! Congratulations sa inyo mga bata. Lahat kayo ay mga magagaling. Ulitin ko, congratulations. At ngayon, pakinggan naman natin ang ating mga hurado kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa debating ito ngayong araw. Unahin ko si Ginang Patricia ay Maputi. Ang galing na ninyo mga bata. So, congratulations sa inyong lahat. Okay, ngayon tapos na natin napakinggan ang kanilang debate, atin namang alamin
kung ano ang masasabi ng ating mga hurado. Sisimulan natin kay Ginang Ma Patricia A. Maputi, ang ating punong guro. Magandang araw, Ma'am Joy, at sa lahat ng mga bata nandito. Magandang araw din po, Ma'am. Sa katatapos lang na pagtatalo, masasabi ko na kayong lahat ay mahuhusay, lalong-lalo na sa pagsasalita ng Filipino. Congratulations! Naipalabas ninyo ang inyong opinyon ukol sa paksang saan mainam manirahan, sa lungsod o sa probinsya. So bigyan natin ang mga mag-aaral ng 5 bagsak na palakpakan. Sa ating guro na si Kinang Joy Sardilla na tagapayo sa pagtatalong ito, congratulations! Nagabayan mo ang mga mag-aaral ng mabuti, kaya maganda ang resulta. Ngunit mga bata, meron kayong dapat pagbutihin, yung pagsasalitang may diin, at daragdagan nyo ang pagsasalitang may buhay, yung may kasiglahan. Sa mga guro na nandirito, maaari ninyong gamitin ang estratehiyang pagtatalo para mas lalong malinang ang mga kabataan sa kanilang kahusayan sa pagsasalita ukol sa isang paksa. So, congratulations. Once again, good morning. Magandang umaga mga bata. Magandang araw din po, Ma'am. At sa iyo, Ma'am Joy. Ang masasabi ko lang sa katatapos na debate ay talagang pinaghandaan ninyo ang inyong ginawang debate. Lahat kayo mayroong mga magagandang ideya tungkol sa paksa. Dahil doon, bibigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak at isang wow! Ngunit, may mga bagay pa rin na kailangan ninyong paghusayan. Ito ay ang paraan sa pagbigkas ng mga salita na dapat klaro at may diin. Yun lang. Magandang araw muli mga bata. Magandang araw din po, Ma'am. Bilang hurado sa inyong ginawang debate sa umagang ito, ang masasabi ko lang ay napakagaling at napakahusay ninyo. Kahit nasa elementarya pa lamang kayo, napakahusay ninyo sa pagdidebate. So dahil doon, binabati ko kayo sa kagalingan ninyo at bigyan ninyo ay inyong mga sarili na 5 palakpak. Salamat sa inyong mga mahal na hurado at sa inyo din mga bata, maraming salamat. So, tapos na ang ating debate ngayon. Congratulations at mabuhay tayong lahat.